Layunin ng ating video na ipakita ang kahalagahan ng wika sa ating kultura at identidad at himukin ng lahat na pahalagahan ang ating sariling wika. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon tayo ng kamalayan sa mga hamon at isyu na kinakaharap ng ating wika at ang mga akbang na maaari nating isulong para sa kanilang pagunlad. Sama-sama, tuklasin natin kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal at suporta sa ating mga wika upang mapanatili ang yaman ng ating kultura at pagkakakilanlan. Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop at malansang isda. Ang linyang ito ay naglalaman ng isang mahalagang mensahe. Ang pagmamahal sa sariling wika ay mahalaga sa pagkilala at pagpapahalaga sa ating kultura, kasaysayan at pagka-Pilipino. Ang wika ay hindi lamang isang paraan ng pakikipag-usap, kundi isang simbolo ng ating identidad bilang isang bansa. Kung hindi natin ito pinahahalagahan, tila itinatanggi rin natin ang ating pagka-Pilipino at pagiging bahagi ng isang lipunan. Ang advokasing pangwika ay nakatuon sa tatlong mahalagang bahagi. Una, pagpapayaman ng wika. Ang pagpapayaman ng wika ay tumutukoy sa patuloy na paglinang at pagunlad ng wika upang mas maging angkop at sapat ito sa makabagong panahon. Kasama rito ang pagbuo ng mga bagong salita, pagpapalawak ng bokabularyo, at pagsasalin ng mga konseptong teknikal o agham upang magamit sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Ikalawa, pagpapalaganap ng wika. Ang pagpapalaganap ng wika ay nangangahulugan ng mas malawak na paggamit at pagpapakilala ng wika sa mas maraming tao. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagtuturo ng wika sa mga paaralan, pagsasama ng wika sa mga opisyal na dokumento, programa sa media, at iba pang plataporma upang mas maabot ng wika ang iba't ibang sektor ng lipunan. At ang ikatlo ay pagpapahalaga sa wika. Ang pagpapahalaga sa wika ay tumutukoy sa pagkilala sa kahalagahan ng wika bilang simbolo ng kultura, pagkakakilanlan at kasaysayan ng isang bayan. Kasama rito ang pagprotekta sa wika mula sa pagkabura, pati na rin ang pagsulong ng tamang paggamit nito sa mga larangan ng edukasyon, sining at iba pang aspekto ng buhay. Ang wika ay dapat bigyan ng mataas na respeto at lugar sa lipunan bilang pangunahing instrumento ng komunikasyon at kaalaman. Ngunit, sa ating pagsisikap na ipagtaguyod ang wika, may mga hamon tayong kinakaharap. Ngayon, narito ang tatlong pangunahing hamon sa wika. Unang-una ay ang pagkawala o panganganib ng mga wika. Ang ating wika ay nanganganib na mawala dahil sa globalisasyon at ang pag-usbong ng mga dominanteng wika tulad ng Ingles. Ang ating mga katutubong wika na mahalaga sa kultura at pagkakakilanlan ng ating komunidad ay unti-unting nalilimutan na nagre-resulta sa pagkawala ng mga kaalaman at tradisyon na nakaugnay sa mga wikang ito. Sumunod ay ang kakulangan sa pagsuporta para sa edukasyon. Sa ating bansa, may kakulangan sa suporta at pondo para sa pagtuturo ng mga lokal na wika at mga asignaturang nakatuon sa ating wika. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga guro at mag-aaral na mapalaganap at mapanatili ang paggamit ng kanilang sariling wika sa mga paaralan. At panghuli ay ang hindi pantay na paggamit ng wika. May mga pagkakataon na ang ilang wika ay mas pinapahalagahan kumpara sa iba. Ang mga wika na ginagamit sa mga opisyal na dokumento, gobyerno at negosyo
ay kadalasang mahigit na pag-unlad at suporta, samantalang ang iba, lalo na ang mga lokal o katutubong mga wika natin ay nagiging marginalisado na nagriresulta sa hindi pantay na akses sa kaalaman at oportunidad sa mga tao na gumagamit ng mga wikang ito. Ngayon, mas malinaw na may mga issue tayong kailangan tugunan hinggil sa ating wika. Dahil dito, nais kong ibahagi ang dalawang pangunahing advocacy pangwika na aking napili upang ipagtaguyod ang paggamit ng wikang Filipino sa ating lipunan. Una ay ang pagsulong sa paggamit ng wikang Filipino sa mga research at pagtuturo. Mahalaga ang paggamit ng Filipino sa mga akademikong gawain dahil hindi lamang nito pinapadali ang pag-unawa ng mga estudyante, kundi nagbibigay din ito ng pagkakataon na mas mapalalim ang ating kultura at identidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng Filipino, mas nagiging accessible ang mga impormasyon at kaalaman sa mas maraming tao. Kaya naman, mahalaga na hikayatin ang mga guro at mag-aaral na gamitin ang wikang ito sa kanilang mga pag-aaral at pagsasaliksik. Pangalawa ay ang paglikha ng mga patalastas at social media campaign na nagtuturo at nagtutulak ng pagmamalaki sa sariling wika at kultura. Sa panahon ngayon, napakalawak ng impluwensya ng social media. Maaari itong maging isang makapangyarihang tool upang ipakalat ang mga mensahe tungkol sa halaga ng ating wika at kultura. Ang mga kampanyang ito ay maaaring maglaman ng mga kwento, larawan, at mga video na nagpapakita ng kagandahan ng ating sariling wika na tiyak na makakapukaw sa atensyon ng nakakarami. Sa pamamagitan ng mga advokasing aking nasabi, sama-sama nating mapaunlad at mapanatili ang ating wikang Filipino. Mahalaga ang ating wika hindi lamang bilang isang paraan ng komunikasyon, kundi bilang isang simbolo ng ating pagkakakilanlan.